Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Jerry's Last Jump o Ang Huling Talon ni Jerry. Mula ito sa Uncle Arthur's Best Stories, Volume 3, makinig kayong mabuti mga bata. Kung ikaw ay nagmamaneho ng kotse, ibig sabihin, kung sapat na ang iyong edad para magmaneho at pinahinto ka ng pulis, ano ang gagawin mo? Sasabihin mo ba, siguro naman ayos lang kung magpatuloy ako ng kaunti? O, hindi ako pwedeng huminto ngayon? Nagmamadali ako? Hindi, syempre. Titigil ka kaagad. Iyan ang ibig sabihin ng agarang pagsunod. Ang pagsunod sa mismong sandali na ibinigay ang utos o babala. Sa kasamaang palad, may mga bata na hindi ito nauunawaan. Kapag sinabi ni nanay, "Halika na, anak," naglalaro pa rin sila hanggang matapos kung anuman ang gusto nilang gawin. Kapag sinabi ni tatay, "Pakigawa mo ito," hindi pa agad susunod at kailangang paulit-ulit pang utusan. Mahalagang matutunan ang agarang pagsunod. Nakakatipid ito sa oras, hindi nagkakaroon ng pagtatalo. At balang araw, maaari pa nitong mailigtas ang iyong buhay. Ganito mismo ang nangyari kay Jerry. Noong panahong iyon, nakatira siya sa New Zealand at sinama siya ng kanyang ama at ina sa isang extinct na bulkan upang bisitahin ito. Sa taas ng bundok, walang mga puno at nababalot ito ng makapal na layer ng volcanic ash o maliliit na bato na tinatawag na scoria. Dahil dito, mahirap itong akyatin at mas mahirap bumaba. Matapos ang matagal na pag-akyat at maraming beses na pagkadulas sa mga bato, naabot din nila ang halos tuktok ng bundok malapit sa niyebe. Ngunit dahil palubog na ang araw, napagpasyahan nilang bumaba na. Nang bumababa na sila, nauuna sina tatay at nanay habang si Jerry ay dahan-dahang bumababa. Dahil sa kalambutan ng lupa, maaari kang tumalon ng 3 o 4 na metro pababa at ligtas na lumapag. Masaya ito pero mapanganib, lalo na kung masyado kang mabilis at mawalan ng kontrol. Habang pababa sila, napansin ni tatay at nanay na nawawala si Jerry. Dahil abala sila sa pag-iingat sa sarili nilang pagbaba, hindi nila napansin kung gaano na siya kalayo. "Jerry!" Tawag nila. "Nasaan ka?" Mula sa taas ng bundok ay narinig nila ang masiglang sagot, "Papunta na po ako." "Bilisan mo anak," sigaw ni tatay. "Padilim na." "Opo, binibilisan ko na," sagot ni Jerry. Doon lang niya napansin na halos nasa baba na ang kanyang mga magulang. Bigla siyang kinabahan. Masyado na siyang nahuli, kaya nagsimula siyang tumalon ng malalaki, gaya ng ginawa nila kanina. Masaya ito noong una, pero hindi nagtagal. Napagtanto niyang hindi na siya makatigil. Napagtanto ni Jerry na masyado na siyang bumibilis at hindi na siya makapreno. Tuwing magtatangkang huminto, nadudulas siya sa pababang lupa at kailangan niyang tumalon muli upang hindi matumba. Mas lalo siyang bumilis at hindi niya alam na malapit na siya sa isang bangin na 60 metro ang lalim. "Hindi ako makatigil! Hindi ako makatigil!" sigaw niya. Napatingala si tatay at nanay. Nanlaki ang kanilang mga mata sa takot. Nakita nila si Jerry na mabilis na bumababa, hindi makontrol ang bilis ng kanyang pagbaba at palapit na palapit sa delikadong bangin. "Pahintuin mo siya!" sigaw ni nanay. "Pahintuin mo siya! Hindi na siya makakatigil," sagot ni tatay. Tapos sumigaw siya ng malakas. "Jerry, dumapa ka!" Agad na dumapa si Jerry. Para bang pinaputukan siya ng baril, bigla siyang bumagsak sa lupa. Ang pagbagsak niya sa mga bato ay nagsilbing preno. At bigla siyang huminto. Dali-daling umakyat sina tatay at nanay papunta sa kanya. Natagpuan nila siyang nakahiga sa lupa, nanginginig sa takot. Ngunit ligtas. 6 na metro na lang ang layo niya mula sa bangin. Mga bata, ang agarang pagsunod ay isang mahalagang ugali. Minsan, ito lang ang maaaring makapagsalba sa buhay natin, lalo na kapag nakasalalay tayo sa kaalaman at payo ng mga mas nakatatanda at mas marunong.